Dalawang kaluluwang puno ng pagod. Isang biyahe na dapat ay pahinga. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-iisa sa matandang kalsada, ang inaasahan nilang kapayapaan ay naging bangungot. Ang mga hanay ng matatayog na puno ng niyog ay parang mga nakatitig na haligi sa dilim. Bawat kurbada ay nagbubunyag hindi ng tanawin, kundi ng mga anino na matagal na nilang iniiwasan. Ang simpleng road trip ay nagiging bitad. Ang daan ay humihingi ng kabayaran sa mga lihim na dala nila. Walang makakalabas hanggang hindi nababayaran ang utang ng nakaraan. Ito ang kalsada kung saan ang iyong paglaya ay nagsisimula sa iyong huling hininga. Ang loob ng sasakyang Isuzu Crosswind ay tila isang hurno, kasabay ng init ng tag-araw ng Abril 2017. Ang hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang tindi ng sikat ng araw at ang mas mabigat na tensyon na bumabalot kina Gabriel Gabo Cruz, de 32 taong gulang, at Carmela Mela Alcantara, de 29 taong gulang. Si Gabo, matangkad at payat, ay nakatutok sa aspalto. Ang kanyang noo ay nakakunot, masikip ang hawak sa manibela. Sa labas, ang matatayog na hanay ng mga nyog ay nagtatayo ng isang berde at matinding pader, ngunit tila nagtatago ito ng isang bagay. Si Mela, na may mahabang itim na buhok, ay nakatingin sa labas, ngunit ang mga mata niya ay walang focus. Ang mga pagdududa na pilit niyang tinatakasan sa lungsod ng Maynila ay tila sumusunod pa rin sa bawat kurbada ng daang Tayabas pagbilaw. Gabo ay hindi umimik. Bahagya lang siyang umiling. Hinawakan ni Gabo ang bulsa ng kanyang pantalon, kung saan nakatago ang luma at kumupas na litrato, ang litrato na sumisimbolo sa responsibilidad na hindi niya natapos 5 taon na ang nakakaraan 2012. Ang tinig ni Mela ay matalim. Ang init ay nagpalala sa kanilang mga salita. Biglang, tumama ang gulong ng sasakyan sa isang malaking lubak. Ang sigaw ni Gabo ay bumalik sa loob ng Isuzu Crosswind, sapat na malakas upang patigilin ang anumang pagnanais ni Mela na magsalita pa. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay mas mabigat, mas malalim. Sa oras na ito, tumatawid na sila sa isang bahagi ng Tayabas na mas liblib. Ang mga niyog ay mas matataas, at ang mga gilid ng kalsada ay puno ng matataas na damo. Tila ang mga puno ay yumuyuko, nagmamasid sa kanila. Habang nagdidilim ang sikat ng araw, dahil sa pagpasok nila sa isang masukal na bahagi ng daan, nagsimulang umugong ang makina ng sasakyan. Ang ugong ay lumakas, naging parang ungol. Pagkatapos, biglang namatay ang makina. Nag-ilaw ang dashboard. Mela ay napatingin kay Gabo. Ang daan ay tahimik, liblib. Wala silang makitang bahay o ilaw. Ang tanging naririnig nila ay ang pagaspas ng dahon ng nyog, na parang mga bulong na nagmumula sa dilim. Bumaba si Gabo. Ang init ng aspalto ay umaakyat, kasabay ng lamig na biglang naramdaman ni Mela sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan ni Gabo ang makina, tumunog ang isang pamilyar na klik mula sa likurang bahagi ng sasakyan. Ang mga anino ng nyog ay tila gumagalaw. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at lumang tubig, ngunit may kasama ring hindi maipaliwanag na baho, na parang amoy ng kalawang at luma, tuyong dugo. Gabo, na may dala ng bigat ng hindi niya natapos na responsibilidad, ay nagsimulang magparanoia. Ang kanyang pagtingin sa paligid ay naghahanap ng anumang bagay na nagbabanta. Ang lugar na ito, na simbolo ng lihim, ay tila nagbubunyag ng mga matagal nang nakatagong katotohanan. Walang sagot, tanging ang tunog ng mga kuliglig. Ngunit nakita niya. Sa dulo ng kanyang paningin, sa gitna ng matataas na damo, may bahagyang galaw. Isang figura. Pinilit ni Gabo buksan ang makina, ngunit tumanggi itong sumunod. Nang muling tumingin si Gabo sa direksyon ng damo, nawala na ang anino. Ngunit ang takot ay nanatili. Ang kalsada ay tila humihinga. Biglang, may narinig silang kaluskos sa tabi ng bintana ni Mela. Pareho silang napalingon. Ang bintana ay tila nababalutan ng isang manipis na ulap kahit pa mainit ang labas. Bago pa matapos ni Mela ang kanyang tanong, may mabilis na kinalawit sa bintana, parang mahabang kuko. Isang scratch na nagpatindig ng balahibo nila. Ang kanilang mga puso ay umuugong. Ang mga nilalaman ng sinopsis, ang matagal nang nakatagong issue sa kanilang pagkakaibigan, ay biglang nabalutan ng purong, primal na takot. Ang pagkabigo ni Gabo na tulungan si Miguel 5 taon na ang nakaraan, ay tila nag-anyong multo sa madilim na kalsadang ito. Kahit dito, hindi ka ligtas. Hindi mo siya tinulungan. Ito ang punto kung saan nag-collapse ang kanilang emotional at physical na pader.
Sa gitna ng takot, hindi na mahalaga ang pagiging tahimik. Sa gitna ng tensyon at horror, may naramdaman silang ilaw. Malayo, ngunit papalapit. Isang headlight na lumabas mula sa likod ng kurbada. Mabilis na bumalik si Gabo sa loob ng kotse. Hindi ito isang kotse. Ito ay isang tricycle na may maliit na sidecar na minamaneho ng isang matandang magsasaka, balot sa puting tela ang ulo, may hawak na flashlight. Ito ang matandang magsasaka mula sa Sariaya. Medyo matigas ang boses, Tagalog Quezon, huwag kayong matakot, iho, iha. Madalas mangyari yan dito. Ang mga espiritu ng daan naglalaro. Pero mas delikado ang mga buhay na tao kaysa sa mga anino. Ang matandang magsasaka, Mateo, ay bumaba. Walang takot, tila sanay sa mga kababalaghan. Ang tanong ay tumagos. Nagbigay ito ng praktikal na solusyon sa problema sirang makina at espiritual na solusyon sa problema bigat sa damdamin. Gabo ay umabot sa bulsa at inilabas ang luma at kumupas na litrato. Bahagyang nakita ni Mateo ang mukha ng batang lalaki sa larawan. Tinitigan ni Mateo si Gabo. Ang mga salita ng magsasaka ay simpleng katotohanan, ngunit kasing bigat ng 1 toneladang semento. Para kay Mela, na naghahanap ng katinuan, ang simpleng pilosopiya ni Mateo ay nagbigay ng linaw. Inabot ni Mateo ang kanyang gamit at agad na inayos ang hose ng radiator, gamit ang mga simpleng materyales na dala niya. Nagbigay si Gabo ng bayad, ngunit tumanggi si Mateo. Sa pag-alis ni Mateo, tila nabunutan ng tinik ang loob ng sasakyan. Ang mga anino ay nanatili, ngunit ang takot ay nawala. Ang nakita nilang figura kanina ay tila isang projection lamang ng kanilang sariling guilt. Pinaandar ni Gabo ang Isuzu Crosswind. Umugong ito, ngunit umandar. Nagmamaneho sila ngayon patungo sa huling bahagi ng daan, ang liblib na bukirin ng pagbilaw. Ang gabi ay bumaba na, ngunit ang mga ilaw ng sasakyan ay nagbigay ng sarili nilang liwanag. Tinitigan ni Mela ang daan. Kinuha niya ang tsinelas na may laman mula sa kanyang bag, isang luma at paboritong tsinelas na iniwan niya sa Maynila, na nagpapahiwatig ng kanyang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga pagdududa. Tumahimik sila sandali. Pagkatapos, ginawa ni Gabo ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 5 taon. Hinawakan niya ang litrato, tiningnan ito, at dahan-dahan, sa gitna ng kalsada ng Tayabas Pagbilao, ay pinunit niya ito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Habang umaabot sila sa sementadong dulo ng kalsada sa Pagbilao, isang simpleng dulo na hindi kasing dramatiko ng kanilang inaasahan, napagtanto nila ang katotohanan. Ang destinasyon ay hindi ang dulo ng Pagbilao. Ang destinasyon ay ang pagbabago at paglago na kanilang natamo habang tinatahak ang daan. Napatawad ni Gabo ang kanyang sarili. Nakita ni Mela ang tamang direksyon, ang direksyon na pumapatungkol sa simpleng buhay at pagtanggap sa sariling mga pagdududa. Sa huling sandali, huminto ang Isuzu Crosswind. Hindi dahil sa sira, kundi dahil sa pagtatapos ng paglalakbay. Tumango si Mela. Sa dilim ng pagbilaw, sa ilalim ng libu-libong bituin, ang daan ay natapos. Ngunit ang kanilang bagong simula ay nagsimula pa lamang. Ang Tayabas Pagbilao Road ay nanatiling tahimik, nilulunok ang kanilang mga alaala, handa nang maging saksi sa mga bagong kwento. Ang matinding init ng hapon ay napalitan ng malamig at nakakalungkot na simoy ng gabi. Ang Isuzu Crosswind, matapos ang panandaliang paghinto at mabilisang pag-aayos ni Mateo, ay muling tumakbo sa aspalto, ngunit ngayon, tila mas malalim ang pag-ugong ng makina, kasabay ng bawat milya na lumalayo sila sa bayan. Si Gabo ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling mahigpit sa manibela. Ang pagpunit niya sa litrato ay hindi nag-alis ng sakit, ngunit nagbigay ito ng puwang para sa liwanag. Sa labas, ang matatayog na niyog ay hindi na berde at nag-aanyaya. Ngayon, sila ay matatalim, itim na silweta laban sa kulay ube at madilim na kalangitan. Ang mga anino ay sumasayaw sa liwanag ng headlight, nagbibigay ng impresyon na may sumusunod sa bawat pagliko. Hindi na sila nag-away. Napagod na sila, hindi lamang sa biyahe, kundi sa pagdadala ng kanilang mga pasanin. Mahinang tinig ang sabi ni Mateo, ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay. Kinukuha mo. Walang paglingon, hindi ko alam kung paano kukunin, Mela. 5 taon, dinadala ko ang bawat detalye. Ang tunog ng mga gulong noong nangyari kay Miguel paulit-ulit. Hinawakan ni Mela ang kanyang bag at kinuha ang tsinelas na may laman. Ito ay isang simpleng, luma at kumupas na tsinelas, na hindi niya maintindihan kung bakit pa niya dinala.
Bahagyang tumango ang Tayabas Pagbilao Road. Akala natin pupunuan nito ang kulang. Nasa isang bahagi sila ngayon na halos wala ng bahay. Ang liblib na bukirin ay nagsisimula ng bumalot sa kanila. Ang kalsada ay biglang umakyat, naging matarik, at ang daan ay puno ng mga matutulis na bato. Dito, nararamdaman nila na ang horror element ay hindi lamang sa paligid, ito ay nasa loob ng sasakyan, nakalock kasama nila. Huminga ng malalim na rinig mo ba yon? Hindi niya matapos ang pangungusap. Ang tunog na yon, 5 taon na ang nakakaraan, ay ang prelude sa pagkawala ni Miguel. Ngayon, sa gitna ng kadiliman ng Quezon, muli itong bumalik. Sa sandaling ito, ang kanilang sasakyang Isuzu Crosswind ay tila humihinto, kahit pa mabilis itong tumatakbo. Nararamdaman ni Gabo na may puwersa sa labas na humahawak sa kanila. Tumingin sa gilid Gabo, mabagal lang. Parang, ang mga halaman sa gilid ng kalsada ay masyadong malalaki, masyadong makapal. Ang isang hanay ng mga nyog ay umabot sa itaas ng kalsada, na lumilikha ng isang ganap na blackout sa kalangitan. Sa gitna ng itim na karimlan, nakita ni Mela ang isang serye ng kislap sa gitna ng kalsada, ilang metro lang ang layo. Parang nagkalat na salamin o metal. Bahagyang binagala ni Gabo. Ang kanyang noo ay muling kumunot. Ang mga kislap na yon ay hindi likas. Tila sila ay nag-ilaw mula sa kanilang sarili. Bulong wala. Wala akong makita. Si Gabo ay nag-iisa na lang ang nakikita niya ngayon, ang matarik na aspalto. Ngunit ang kaba ni Mela ay naging totoo. Humihinal ito ba ang sinasabi ni Mateo? Ang mga espiritu ng daan? Pinilit ni Gabo ang sarili na dumaan sa lugar kung saan nakita ni Mela ang mga kislap. Habang dumaraan ang gulong sa gitna ng kalsada, naramdaman nila ang isang panginginig sa buong sasakyan. Hindi ito mekanikal, ito ay parang may malamig na enerhiya na tumagos sa metal. Nang makalampas sila sa bahaging iyon, lumingon si Mela. Sa likod, wala ng kislap. Ngunit may naiwan. Sa gitna ng kalsada, sa semento, tila mayroong mabilis na iginuhit na larawan. Ang larawan ng isang bata, parang si Miguel, na may nakakalungkot na mga mata, na natatakpan ng puting abo. Ang larawan ay kasing kumupas ng litratong pinunit ni Gabo. Ang Tayabas Pagbilao Road ay ginagamit ang kanilang pinakamatinding takot at guilt upang pigilan sila. Mariin ang pagkakatitig sa unahan, huwag kang lilingon, Mela. Sabi ni Mateo, huwag na nating balikan ang nakaraan. Dala-dala natin ang aral, hindi ang bigat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtalo si Mela. Niyakap niya ang tsinelas na may laman. Ang tsinelas ay simbolo ng kanyang hindi natapos na paghahanap, ngunit ngayon, dahil sa takot, napagtanto niya na ang laman ng tsinelas ay wala sa material, kundi sa pagtanggap ng pagkabasag. Pagsasadula ng mga salita. Kailangan nating kumuha ng kapatawaran. Pumikit kukunin na natin. Ang takot ay nagbigay daan sa isang malalim na pagkakaintindihan. Hindi na sila dalawang individual na tumatakas, sila ay dalawang kaibigan na sama-samang humaharap sa isang multo, ang multo ng kanilang mga personal na pagkabigo. Nang umabot sila sa tuktok ng matarik na bahagi, ang tanawin ay nagbago. Ang mga niyog ay nagbukas, at sa ibaba, nakikita na nila ang mga ilang ilaw ng nayo ng pagbilaw. Ang simoy ng hangin ay naging mas malinis, masariwa. Ang kalsada ay naging patag. Ang aspalto ay naging semento. Wala ng lubak, wala ng kaluskos. Ito ang dulo ng daang Tayabas Pagbilao, isang simpleng sementadong extension na nagtatapos sa isang maliit na plaza. Huminto si Gabo sa tabi ng isang lumang, bakanteng basketball court. Walang dramatic na arko, walang marker. Isang simpleng dulo ng kalsada. Pinatay ni Gabo ang makina. Ang Isuzu Crosswind ay tahimik. Ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng kuliglig at ang malayo at mahinang ugong ng isang generator. Narito na tayo. Ang dulo ng pagbilaw. Bumaba sila. Ang hangin ay malamig at malinaw, malayo sa maalikabok at masikip na Maynila. Tiningnan nila ang kalsada na kanilang tinahak, isang mahabang, madilim na bitak sa probinsya. Hindi ito ang inaasahan ko. Akala ko may makikita tayong sign na nagsasabing tapos na. Napangiti, hindi nakakunot ang noo ang pagbabago ang sign, Mela. Ang paglago. Tiningnan ni Mela ang kanyang tsinelas na may laman. Wala nang bigat. Ang tsinelas ay isa lamang luma at nasirang bagay. Ang pagdududa niya ay hindi na niya pinunasan, tinanggap niya na bahagi ito ng kanyang pagkatao. Ibinaba ni Gabo ang tingin sa semento.
Hindi na niya naramdaman ang bigat ng hindi niya natapos na responsibilidad. Ang pagpunit niya sa litrato at ang pagdaan nila sa huling bahagi ng daan ay sumira sa koneksyon niya sa nakaraan. Tumingin kay Mela na hanap mo ba ang katinuan? Gabo ay lumapit kay Mela. Hindi ito romansa, kundi ang pagpapatibay ng isang pagkakaibigan na dumaan sa apoy at sa kadiliman. Ngayon, ano na ang plano? Sa ilalim ng tahimik na mga bituin ng pagbilaw, nauunawaan nila na ang daang Tayabas Pagbilao ay hindi lamang isang kalsada sa mapa ng Quezon. Ito ang kalsada ng kanilang buhay. Ang kalsada ay nagtatapos, ngunit ang kanilang paglalakbay ay patuloy, dala ang aral na ang pinakamalaking multo ay ang sarili mong konsensya, at ang pinakamalaking pagpapagaling ay ang pagpapatawad sa sarili. Ang Isuzu Crosswind ay nagpahinga. Ang mga anino ay nanatiling tahimik. Ang gabi ay bumaba at ang kanilang bagong simula ay nagsimula sa simpleng pagtanggap ng katotohanan. Natapos ang pagbiyahe at natagpuan ang tunay na destinasyon. Ang katahimikan sa paligid ng bakanteng basketball court ay hindi na nakakabingi, ito ay nakakapagpagaling. Ang matinding kaba na dinala nila mula sa matarik at madilim na bahagi ng Tayabas ay unti-unting lumilisan kasama ng simoy ng hangin. Nakatayo si Gabo at Mela sa semento, nakatingin sa hilaga kung saan nagmumula ang kalsada na kanilang tinahak. Inilapag ni Mela ang kanyang tsinelas na may laman sa sementadong pader. Tinitigan niya ito, isang simpleng luma at kumupas na pares ng tsinelas na nagdala ng bigat ng kanyang personal na kawalan ng direksyon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko ito itatapon hanggat hindi ko natatagpuan ang sagot. Hanggat hindi ako sigurado. Pinagmamasdan ang tsinelas at ngayon? Sigurado ka na ba? Umiling hindi ako sigurado sa lahat ng bagay, Gabo. Iyan ang pagkakaiba. Dati, kinailangan kong maging sigurado bago ako makahinga. Ngayon, alam kong ang buhay ay patuloy na magbabago. Ang pagdududa ay bahagi ng daan, hindi ang dulo. Hindi na kailangan pang punuan ng tsinelas na ito ang kulang. Wala namang kulang. Basag lang. At pwedeng gumalaw ang basag. Dinampot niya ang tsinelas. Hindi na niya ito niyakap. Simpleng kinuha niya ito. Kaya ko ring mabuhay ng hindi kumpleto. Iyan ang itinuro sa akin ng kalsadang ito. Ang 5 taon na pagpapasan ko sa pagkakamali, ang pakiramdam na ako ang may kasalanan sa lahat. Nagawa kong punitin ang litrato. Hindi ibig sabihin noon, nakalimutan ko si Miguel. Ibig sabihin lang, handa na akong hindi na siya itali sa galit at sa takot. Mahina ang paghaharap sa multo sa daan, nagpakita sa atin na ang pinakamalaking takot ay hindi ang nasa labas, kundi ang tinig sa loob ng crosswind. Tayo. Nagbalik sila sa loob ng sasakyan. Hindi para umalis agad, kundi para magpahinga sandali. Ang loob ng crosswind, na dating siksikan at puno ng tensyon, ay naging kanlungan. Ang mga kurbada ng Tayabas Pagbilao Road ay hindi lamang humubog sa lupain, hinubog din nila ang aming pag-unawa sa isa't isa. Ang limitadong espasyo ay nagpuwersa sa amin na maging tapat, hindi lamang sa aming mga salita, kundi pati na rin sa aming mga takot. Gusto kong matulog saglit bago tayo magsimulang bumalik. CJ, magpahinga ka. Ako ang magbabantay. Sumandal si Gabo sa kanyang upuan, ang bigat sa kanyang balikat ay unti-unting lumuwag. Ang kanyang mga mata ay pumikit, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, walang larawan ni Miguel ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ang ingay ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa lungsod ng Maynila. Ngunit hindi ganap na umalis ang gabi ng walang huling paalala. Tinitigan ni Mela ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng nayon ay maliit, kalat-kalat. Habang nakatingin siya, napansin niya ang isang anino sa gilid ng bakanteng basketball court. Hindi ito gumagalaw. Tila ito ay isang tao na nakatayo, ngunit hindi ito sumasalamin sa alinmang ilaw. Ito ay purong anino, mas matindi kaysa sa kadiliman mismo. Mela ay kinabahan, ngunit hindi na siya natatakot. Naubos na ang kanyang takot kanina sa daan. Sa sarili, bulong iyan ba ang isa pang espiritu ng daan? Pinagmamasdan niya ang anyo. May suot itong sombrero at tila nakayuko. Sa sandaling iyon, ang anyo ay dahan-dahang tumingala. Walang mukha. Walang porma. Tanging isang butas sa espasyo kung saan dapat naroroon ang mukha. Ang anyong ito ay hindi masama. Nagbibigay ito ng impresyon ng malalim na kalungkutan. Malumanay alam kong narito kami dahil sa paghahanap ng katinuan.
At hindi namin ito nahanap sa pagtakas. Nahanap namin ito sa pagharap. Ang anyo ay nanatili roon, hindi gumagalaw, isang figura ng kalungkutan na sumasalamin sa bawat taong dumaan sa daang tayabas pagbilaw, bit-bit ang kanilang pasanin. Napagpasyahan ni Mela na hindi na niya kailangang umalis. Nag-iwan siya ng isang bagay. Kinuha niya ang tsinelas na may laman at maingat itong inilabas sa bintana, inilagay sa semento, sa tabi ng pader ng crosswind. Bulong sa hangin, para sa anino dinala ko ito dahil sa takot. Iniwan ko ito dito dahil sa pagtanggap. Sa sandaling lumapat ang tsinelas sa semento, ang anyo ng anino ay dahan-dahang, tahimik na naglaho. Hindi ito tumakbo o lumipad, simple itong natunaw sa gabi, kasing simple ng paglaho ng isang masamang panaginip sa paggising. Tumingin si Mela kay Gabo na mahimbing na natutulog. Alam niyang ang kalsadang ito ay nagbago sa kanila sa paraan na hindi nila kailanman inaasahan. Pagkagising ni Gabo, sumikat na ang araw. Ang madaling araw ay nagbigay ng kulay kahel at ginto sa mga hanay ng niyog. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng lupa at hamog. Nag-uunat na katulog ako. Hindi ko alam na kailangan ko yon. Nakangiti kailangan mo. Ilang oras kang natulog. Salamat. Binalikan niya ang tingin sa sementadong dulo ng kalsada. Wala na ang tsinelas na may laman. Hindi siya nagtanong. Alam niya na kung paano niya sinira ang litrato, nagawa rin ni Mela ang kanyang sariling ritual ng pagpapalaya. Muling binuhay ni Gabo ang makina ng crosswind. Sa pagkakataong ito, ang ugong ay parang isang matibay at maaasahang makina, hindi na isang sasakyang bumibitbit ng takot. Ang pagbalik sa daang tayabas pagbilaw ay ganap na iba. Kung noong gabi, ang mga nyog ay matatalim na anino na tila nagmamasid, ngayon, ang mga puno ay matatayog na bantay na naghahatid ng liwanag. Ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin, at ang sikat ng araw ay tumatagos sa kalsada, lumilikha ng mga naglalarong spot ng liwanag at dilim. Nakita ko ang ganda ng lugar na ito, Mela. Noon, nakita ko lang ang kadiliman. Ganyan tayo sa lahat, Gabo. Ang ganda ng buhay natin, natatabunan ng ating mga takot. Habang bumababa sila mula sa matarik na bahagi, dumaan sila muli sa lugar kung saan nakita ni Mela ang kislap at ang larawan ng bata sa semento. Sa liwanag ng araw, wala nang anumang bakas. Walang abo. Walang iginuhit. Bahagyang napatigil wala na. Wala na ang multo, Gabo. Ang sandaling iyon ay nagbigay ng tiyak na pagtatapos sa horror na elemento. Ang multo ng konsensya ay lumisan kasabay ng kadiliman. Nagsimula silang magplano ng kanilang hinaharap, mga simpleng plano na magiging komplikado sa oras. Ano na ang gagawin mo pagbalik? Babalik ka ba sa accounting firm? Hindi ko alam. Baka magbakasyon muna ako, totoong bakasyon. O baka magsimula akong gumawa ng mga bagay na talagang mahalaga sa akin. Hindi na ako susunod sa inaasahan ng iba. Ikaw? Babalik ako. Babalik ako sa pamilya ni Miguel. Hindi na para magpaliwanag, kundi para magpakita na nagbabago ako. Hindi ko maibabalik ang 5 taon, pero maibibigay ko ang buong sarili ko para sa kanilang pagpapatawad. At para sa sarili ko. Iyan ang pagkuha ng kapatawaran. Patuloy silang nagmaneho, lampas sa Sariaya, kung saan nila nakasalamuha ang matandang magsasaka na nagturo sa kanila ng halaga ng pagpapatawad. Ang pag-uusap na ito ay mas madali, mas natural. Wala na ang pakiramdam na bawat salita ay isang potensyal na labanan. Ang mga palayan ay matitinding berde sa sikat ng araw. Huminto si Gabo sa tabi ng kalsada, malapit sa isang grupo ng mga bata na naglalaro. Alam mo, kung dinala natin ang crosswind na ito sa pag-aakala na ito ang magdadala sa atin sa sagot, nagkamali tayo. Hindi ang sasakyan ang nagdala sa atin. Ang kalsada. Hindi rin ang kalsada. Tayong dalawa na magkasama, napilitang harapin ang isa't isa. Bumaba sila sandali upang mag-abot ng kaunting barya sa mga batang naglalaro. Ang simpleng gawain ay nagbigay ng kakaibang gaan sa kanilang mga puso. Handa na ako sa pansit habhab. Sa Lukban, ang bayan na nagbigay ng espasyo para sa kanilang unang matinding tensyon, ngayon ay nagbibigay ng pagkain at pagdiriwang. Natagpuan nila ang isang maliit na kainan na naghahain ng sikat na pansit habhab. Naupo sila sa simpleng bangko, humihinga ng amoy ng sarsa at bawang. Ang pansit ay inihain sa dahon ng saging. Tumingin sa pagkain ang sarap. Ito ang pambayad. Tumatawa walang kasing sarap.
Habang kumakain sila, hinubad nila ang bawat pormalidad. Hindi na sila sina Gabo at Mela, ang bigo at ang naghahanap. Sila ay sina Gabo at Mela, ang mga kaibigang nagbiyahe at nakabalik ng buo. Ang bawat higop ng pansit ay tila naghuhugas ng alikabok ng 5 taong paghihirap. Kinain nila ito ng walang kutsara, sa tradisyonal na paraan, na sumasalamin sa simpleng pagtanggap ng katotohanan. Pagkatapos kumain, sumandal kaya. Ano na ang susunod na destinasyon? Napuno ang ngiti, hindi ko na kailangang magplano ng destinasyon, Gabo. Ang destinasyon ay ang paglalakbay mismo. Ang pagpapatuloy. Tumayo sila, mas magaan ang kanilang pakiramdam, hindi lamang dahil sa pagkain, kundi dahil sa kaalaman na ang kanilang road trip ay hindi lamang isang pagtakas kundi isang kinakailangang paglulubog sa sarili. Nang paalis sila, tiningnan ni Mela ang bayan ng Lokban. Ang bayan na ito ay nagpatotoo sa kanilang pagbagsak at sa kanilang pagbangon. Bumalik sila sa Crosswind. Ang kanilang sasakyang Isuzu Crosswind ay nagawa ang trabaho. Hindi na sila nagmamadaling umuwi sa lungsod ng Maynila. Hindi na ito ang syudad na tinitingnan nila bilang pinagmulan ng pagkapagod, kundi bilang isang lugar na kailangan nilang harapin, armado ng bagong pag-unawa. Alam mo, akala ko, kung makikita ko ang dulo ng pagbilaw, magkakaroon ng malaking pagbabago, isang ingranding arko. Ang arko ay nasa atin, Gabo. Naramdaman mo ba? Ang paglago. Tiningnan ni Gabo ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang noo ay hindi na nakakunot, mayroong banayad ng ngiti. Ang bigat ng kanyang damdamin ay napalitan ng isang mapayapang resolusyon. Salamat, Mela. Sa pagpilit sa akin na tahakin ang kalsadang ito. Salamat din, hindi ko sana ito nagawa ng mag-isa. Tayong dalawa. Hindi tayo perpekto, pero magkasama tayo. Ang paglalakbay ay nagtapos na. Hindi sa paghinto, kundi sa pagpapatuloy ng walang pasanin. Ang daang Tayabas Pagbilaw ay nanatili sa kanilang likuran, isang testamento ng kung gaano kahalaga ang humarap sa sarili mong dilim upang matagpuan ang liwanag. Sa pagdating ng gabi, ang Isuzu Crosswind ay tumatakbo na patungo sa Hilaga, dala ang dalawang magkaibigan na hindi na naghahanap ng katinuan, kundi namumuhay na may katinuan. Ang tunay na destinasyon ay hindi ang dulo ng kalsada, kundi ang pagbabago na kanilang natagpuan habang tinatahak ang bawat milya. Sa puso ng Quezon, sila ay nagpatawad at sa wakas, sila ay malaya. I like yan at mag-subscribe agad.